Naku po, nakakahiya itong biglang natuklasan kay Sara Duterte. Aba, mantakin mo. Huling-huli na nangungupit na naman si Sara Lustay Duterte ng napakaraming pera ng taong bayan. Hindi na ho ito nadala, hindi na nahiya. Nakakahiya ito, di ba? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Matinding kahiyaan na naman. Sa bagay ho, makapal ang apong nito eh. Kaya't hindi na rin ho ito marunong mahiya. Subalit nakakahiya ho ito. Itong huling-huli na natuklasan na itong si Sara Lustay Duterte nangungupit na naman ng pera ng taong bayan. Isang like ko sa video na ito kung nagustuhan nyo. Sabay-sabay po nating i-like. Please subscribe my YouTube channel. Sa lahat ho nang hindi pa nakasubscribe, nako, sa bagay ho, yan ho ang karamihan na magnanakaw ng pera ng taong bayan. Hanggat hindi ho napaparusahan sa ilang pagkakataon na paulit-ulit nilang ginagawa, hanggat hindi ho sila napaparusahan, ay hindi ho sila titigil ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Tingnan nyo ito, itong sa flood control, itong mga senador na sangkot, yung iba ho ay nakulong na, subalit napawalang sala. Ay kung yan ho ay hindi napawalang sala, hindi na uulit na magnanakaw muli ng pera ng taong bayan. And connection data po sa puntong ito, kung ito ho ay na-impeach na noon pa at nalitis diyan no sa Senado, itong si Sara Lustay Duterte, ay hindi na rin ito uulit ng pangupit o pagnanakaw muli ng pera ng taong bayan di umano. Aba, tama po ba ako mga mahal kong taga-subaybay? Sa comment section ho, inaanyayaan ko kayong magbigay ng anumang public opinion. Tama po ba na kung ito ay na-impeach na at nalitis sa pamagitan ng impeachment diyan no sa Senado, sigurado ho ito hindi na mauulit ang pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Tama po ba ako? Sige, paki-comment lang ho. Kung mali man ako, paki-comment lang din ho diyan sa comment section. Inay buong puso kung tatanggapin at i-respeto. Eto, hindi po ito fake news. Inaanyayahan ko po kayo, huwag niyong kaligtaan. Panoorin, pakinggan ang ibabagi ko po sa inyo. Dahil ito po ay kalalabas lang na mainit-init pa na balita na ito nga, muli kong ulitin, nakakahiya ang ginawa ni Sara Lustay Duterte. Sapagkat dito ho ay huling-huli siya na nangungupit, meaning nagnanakaw muli di umano ng pera ng taong bayan. Eto mga kaibigan, shout out po sa lahat. Special assistance na inilabas ng programa. Sinisikap pa ng News 5 na hinga ng payag ang DTI, PIDC at ang mismong Office of the Vice President patungkol sa mga natuklasan ng COA. Samantala, ilang kahina-hinalang acquisitions pa ng Office of the Vice President ang nabusisi naman ng Philstar.com. Ilang kahina-hinala na naman mga kaibigan ang nakita ng COA at binusisi tiningnan tungkol dito sa mga overpricing, laptop, may motorcycle at marami pang iba. Ay overpriced so, mga kaibigan, ang lumalabas dito sa pagbusisi, sa pagtuklas ng COA. Mas mabuti pa ho ay pakinggan natin ito. Huwag nating kaligtaan panoorin at pakinggan. Nako, ito ho. Sa kanilang report, tinukoy nito ang 19 units na motorsiklo na may kabuuang halaga ng 26.3 million pesos o 1.3 million pesos kada unit. Nariyan din ang 13 laptop na nasa 300,000 pesos kada unit o halos 4 million pesos ang total. 4 na aircon na may total value na halos 300,000 pesos at 7 CCTV units na higit 200,000 pesos kada unit o may total na 1.4 million pesos. Binili ang mga ito noong taong 2023 at 2024. Talagang mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Datapwat na sabi natin na itong si Sara Lustay Duterte ay huling-huli na nangungupit na naman o nagnanakaw na naman di umano
ng pera ng taong bayan na tayo po ay nagbabatay sa balita na ito. Na lumalabas so dito ay overprice, mga kaibigan. Kaya nga in-overprice, yun ay 100 isang way para siya ay makapangupit at makapagnakaw muli ng pera ng taong bayan. Ito pa, mga kaibigan. Star, hindi frinagosinita ng COA ang mga nasabing procurement. Wala pa rin komento ang OVP ukol sa nasabing report. Nagbabalita mula sa front. Ayan mga kaibigan, si Sara Lustay Duterte. Ayan ho, buhat po sa Frontline News 5. At ayan pong balita na yan ay kalalabas lang at may nitinit pa. At titingnan po natin dito ang tugon nito nga si Sara Lustay Duterte. Ang alam kong isasagot po na naman yan ay politika na naman at paninira sa kanya. Kuha mismo ang nagbusisiho nito. O sige nga ho, tama po ba ang presyo ang nasabi sa balita na ito? Hindi ko na isa-isahin. Pwede nyo pong i-play muli para malaman nyo kung ano yung mga may kasamang motorcycle, may laptop, mayroon pong aircon, mayroon pong CCTV na lumalabas di umano. Yung mga lahat na nabanggit natin yan ay overpriced ng milyon-milyon. Nako, yun nga mga mahal kong taga-subaybay. Ang overpriced so ay isang paraan na magbibigay daan para ang isang katulad ni Sara Lustay Duterte ay makapangupit muli, makapagnakaw ng pera ng taong bayan. Hindi lang ho si Sara Lustay Duterte. Kahit sino ho na sangkot sa anomalya sa gobyerno ay overpriced. Ang ika nga po ay mga dahilan kung bakit sila nagbibigay daan na makapagnakaw. At yung iba naman sa DPWH ay substandard na mga material. Maraming paraan ho para makapagnakaw itong mga inayupak na ito na nasa gobyerno. Muli kong inuulit, kung ito hong si Sara Lustay Duterte ay nagkaroon ng impeachment nung nakaraang taon na hinayin sa kanya na pinigilan diyan sa Senado. Kung natuloy po yun. Wala na disinsa ng ganito na mga overpriced na mangyayari dahil ito ho, mga kaibigan, hanggat hindi napaparusahan itong si Sara Lustay Duterte. Ito po ay patuloy naggagawa pa, mga kaibigan, ng anumang gawain na para lang makapagnakaw siya ng pera ng taong bayan. Ayan ho, marami pang gagawin ito na mga overpriced na mga ginagawa niya na palihim. Subalit, nandiyan po ang kuha para matuklasan, mga kaibigan. Yan ang reaksyon, mga mahal kong taga-subaybay. Diyan po sa comment section. Inanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Muli ho, hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news na